Ang topic ko po na isi-share ngayon sa inyo sa umaga pong ito ay aking pong pinamagatang How to Experience a Satisfying Life. Paano nga ba natin mararanasan ang isang buhay na talagang kasiyasiya? Marami pong tao kaya nagsusumikap, kaya po nagpapakapagal, kaya po talaga ibinibigay ang kanyang buong buhay sa pagtupad sa kanyang pangarap upang ma-achieve niya yung kanyang desire sa buhay para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga mahal sa buhay, para sa kanyang mga dreams sa buhay. Ay ito po yung pinaka-main reason kung bakit maraming tao talaga ay talagang nagpupunyagi, nagsusumikap sa kanyang sarili upang in the near future ay maranasan ang isang tinatawag na satisfying life o yung isang buhay na kasiyasiya. But listen carefully. Ang isang buhay na kasiyasiya ay hindi po natin mararanasan ng dahil lang po na tayo maraming pera, nakatapos ng pag-aaral, at tayo ay may magandang posisyon, may magandang sitwasyon sa buhay, may stable na buhay dahil sa ating pagsusumikap. Lahat po yan ay kulang at kapos. Kapag ang buhay po natin ay hindi nakakonect sa tunay na source of satisfying life, walang iba kundi yung Diyos nating sinasamba at pinaglilingkuran. Naalala ko ang sabi ng Mga Ngaral chapter 2 verse 25. Mismong si King Solomon ang may sabi. Si King Solomon po ay wala pong nakakaranas ng naranasan po ni King Solomon. Sa panahon po ni King Solomon, ang ginto ay walang halaga halos. Tonetoladang ginto ang dumarating sa kanya buwis ng mga hari sa iba't ibang bansa. At napaaganda po ng kanyang mga pinagawang mga palasyo. Napaaganda po ng kanyang mga kasuutan na halos hindi po niya maisuot. Ang kanya pong mga upuan ay ginto. Ang kanya pong mga kuryertos ay ginto. Lahat po ng kanyang mga gamit sa palasyo ay ginto. Kaya po yung ginto na sobra po natin pinapangarap na magkaroon po tayo kahit kapiraso lang. Pero po kay King Solomon that time ay ito po ay wala ng halaga sa kanya. Sa kabila po na siya po ay nakaranas po ng sobra-sobrang karangyaan, kapangyarihan, kayamanan, wala nang hahanapin pa ang sino pa paman nung kanyang sitwasyon sa buhay. Pero alam niyo po ba, siya po ang may sabi sa aklat po ng Mga Ngaral chapter 2 verse 25. Tandaan niyo po ito. Sinabi po ng isang great man of God, isang taong nabuhay na napakayaman, napakarangya, napakamakapangyarihan, at wala pa pong nakakalampas sa kanya. Sabi po ni Solomon, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Siya po ang may karapatan na magsabi noon, sapagkat siya po ang tunay po nakaranas ng tunay na overflow blessing financially, literally, physically, position, power, karunungan, nasa kanya pong lahat. Pero napatunayan po ni Solomon sa kanya pong pag-aaral, sa kanya pong naranasan sa buhay, hindi pala ang kayamanan, ang katalinuhan, ang posisyon, ang kapangyarihan, ang tunay pong makapagbibigay ng isang buhay na totoong kasiyasiya, kundi walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po siya po ang may sabi, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Kaya po, yung topic po natin, how to experience a satisfying life. Paano nga ba natin mararanasan ang isang kasiyasiyang buhay? Ito po ngayon yung ating pong pag-aaralan. And I hope
ito po ay lakaran po natin, maipamuhay po natin, sapagkat ito po ang mga dahilan kung paano tayo magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ibabaw ng mundong ito. Sapagkat sa mundong ito ay punong-puno po ng kalungkutan, kapighatian, challenge, trials, ang buhay natin. Hindi po madali ang buhay sa mundong ibabaw. Kahit nasaan tayong kategory, kahit nasaan tayong level, kahit nasaan tayong katayuan sa buhay, hindi po maiiwasan na talagang meron pong mga trials, meron pong mga challenges, meron pong mga pagsubok na po pwedeng magbigay sa atin ng sobrang kalungkutan, depression, stress. Kaya pag hindi po natin ito na-handle ng tama, kapag hindi po natin ito talaga naharap ng tama, at wala tayong tamang relasyon sa Diyos, titiyay ko po sa inyo, wawasakin ang isang taong dumadaan sa matinding delubyo, pagsubok, trials, challenge ng buhay. Ibabagsak siya, igugupo siya, sapagkat ito ang plano ng kaaway. Pero ang isang taong merong tamang destinasyon, merong tamang journey sa buhay, mararanasan niya ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ito po yung ating gustong maranasan. As a believers, as a followers of Jesus Christ, ito po yung masarap na maranasan sa ibabaw ng mundo, na nabubuhay tayo ng merong malalim na kasiyahan sa buhay. Kahit may kinakaharap na challenges, kahit may kinakaharap na mga trials sa buhay, pero deep inside, sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating espiritu, sa ating isipan, merong nakatago na galak, merong nakatago na isang buhay na masaya, sapagkat ang nagbibigay sa atin noon ay yung ating tamang pananampalataya, relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, ulitin ko po, ang tunay na kasiyasiyang buhay ay hindi nakasalalay sa kayamanan, tagumpay o kasikatan, kundi sa tamang relasyon sa Diyos, sa pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya makamit man po natin ang kayamanan, katanyagan, karunungan sa ibabaw ng mundo, pero kung wala po tayong tamang relationship sa Panginoon, ito'y wala pong kabuluhan. Napakarami po mga tanyag na mga tao, tanyag na mga kilalang mga tao sa buong mundo, kinitil, nagpakamatay sa gitna po ng tagumpay at katanyagan sa buhay. Bakit po nila ginawa yon? Kasi wala silang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya po, mapakalaki po ang advantage na mga taong nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. At yan po yung kauna-unahan na sikreto para maranasan po natin ang tinatawag na isang buhay na ganap at kasiyasiya. We need to have a personal relationship with God. Kailangan po nating magkaroon ng isang personal, malalim na relasyon sa Diyos. Habang ang tao po'y hindi magkakaroon ng isang malalim na personal relationship sa Panginoon, hindi niya mararanasan ang isang buhay na kasiyasya. Kapag dumating sa point ng isang tao na talaga siya'y nagpasakop, nagpailalim, nag-submit, nag-commit sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon, at dito nagpasimula ang isang malalim na kanyang relasyon sa Panginoon, dito po magsisimula ang isang buhay na satisfied. Isang buhay na napakasaya. Na sa bawat umagang paggising mo ay hindi ka madi-discourage. Sa bawat umagang paggising mo, kapag nakita mo yung liwanag,
Pasasalamatan mo ng may ngiti, may galak ang Diyos sapagkat naunawaan mo na pinagkalooban ka ng panibago na namang lakas at buhay and opportunity na mabuhay sa mundong ibabaw, na batbat ng pagsubok at kapighatian. Kapag meron tayong tamang relasyon sa Diyos, sa bawat pagkakataon na meron kang nakikita, meron kang naririnig, meron kang nararanasan, uunahin mong magpasalamat, uunahin mong magbalik ng papuri kaysa tayo ay magreklamo sa ating sitwasyon. Kaya magiging masaya, magiging payapa, magiging puspos tayo ng kagalakan kapag tayo merong tamang relasyon sa Diyos. Ito po ang napakalaking advantage ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Na hindi tayo puro pagpupunyagi, hindi tayo puro pangarap sa buhay. Bagamat yan hindi ko sinasabing hindi mahalaga, napakahalaga po na tayo magsikap, tayo po'y magpursigi, tayo po'y mangarap. Pero at the end of the day, kapag hindi natin kasama ang Diyos, kapag wala po tayong tamang relasyon sa Diyos, it is nothing. Wala pong kabuluhan. Yan po ang sinasabi po ni Solomon. Si Solomon po ay nakahiga po sa ginto. Si Solomon po ay napakatalinong tao. Si Solomon po ay nasa kanya na po lahat ng pinapangarap natin lahat. Pero sabi po ni Solomon, naintindihan ni Solomon, wala palang kasiyahan ng buhay kapag wala ang Diyos. Sapagkat dumating sa point ng buhay po ni Solomon, na lagi po siya nagpapasalamat, lagi po siya nagpaparangal, lagi po siya talagang may matinding communication, deep communication and relationship sa Diyos. But dumating po sa point ng buhay niya na nawala po lahat yung pagpapahalaga niya sa Diyos. Siya po ay kinain po ng sistema ng mundo. Pero kaya niya nasabi, hindi na siya masaya sapagkat ang tunay palang kasiyahan ay mararanasan lang sa pamamagitan ng kapangyarihan, presensya ng ating Panginoon Diyos. Pasilin niyo po mga kapatid, kapag naranasan po natin yung tinatawag na divine presence of God, kapag tayo nananalangin, kapag tayo umaawit, kapag tayo nagdi-devotion, kapag tayo nagbabasa ng Bible, ikaw ay naluha, ikaw ay naiyak. Alam niyo po yung iyak at luha natin kapag naranasan natin yung tinatawag na divine presence of God. Hindi po yun nalulungkot ka. Hindi po yun napipighati ka. Kaya ka naluluha sapagkat nag-overflow mula doon sa loob natin yung joy, yung galak, yung peace. Yung po yung napakalaking ebidensya na kapag nararanasan po natin ang pagsama ng Diyos, kahit naluluha ka, kahit naiiyak ka, pero yun po ay manifestation ng isang malalim na kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga isip. Pero kapag dumating sa point ng buhay natin na naiyak tayo, naluha tayo dahil sa pagsubok, dahil sa problema, pero yung panahon na yon, napakalayo natin sa Diyos sapagkat tayo ay lumihis ng landas ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yung panahon na yon, kaya dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa problema dahil yung panahon na yon ay gumawa tayo ng sariling way sa ating buhay. Iniwanan natin yung way ng Diyos. Yun yung panahon na kaya ka alam yung gagawin mo, punong-puno ka na sagad ka na, at hindi ka na makapag-isip ng tama. Ito po ang napakalaking katotohanan kapag tayo ay lumilihis sa landas ng Panginoon. Ang Panginoon ang may sabi, apart from me, you can do nothing. John chapter 15 verse 5. Sabi ng Panginoon, kung kayo hihiwalay sa akin, ala kayong magagawa. Kaya po mga kapatid, ang sikreto po para maranasan po natin ang isang kasiyasiyang buhay, have a personal relationship to God. Kung bakit po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kung bakit po tayo ay nagbabasa lagi ng Bible, consistent day after day. Kung bakit po kayo ay meron po ngayon na naghahandle sa inyo once a week, kahit online, sharing and Bible study ng mga leaders po sa church na ito para tayo patuloy na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Nasa inyo na po yan.
Ginagawa po ng inyong pastor kung paano po kayo lalalim, kung paano po kayo mapapalapit sa Diyos. Ginagawa po natin ang lahat ng mga tools, strategy, kung paano po kayong magkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Pero kung hindi po kayo hahakbang, kung hindi po kayo magbibigay ng time and effort, hindi po lalalim, hindi po lalago ang ating relationship sa Diyos. Kaya, church, I hope na yung lahat po ng ating ginagawa sa loob at labas ng church na ito ay hindi po yan para sa church, kundi para sa ating pong lahat yan. Sa ikalalago, ikalalalim, ikalalawak ng ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat kapag ang bawat isa po sa atin ay lumago at lumalim sa ating relasyon, pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon, sapagkat meron po sa ating nagtuturo, meron po sa ating nagsishare, meron po sa ating nagmo-motivate, meron po sa ating nagtitrain, ang bunga po niyan at the end of the day ay isang buhay na kasiyasiya. Gusto niyo po bang maranasan ng isang buhay na kasiyasiya? Atin nga pong palakpakan ng Panginoon kung gusto po natin maranasan yon. Wala pong hindi gustong maranasan yon. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang tunay pong isang buhay na kasiyasiya ay mararanasan mo lang kahit meron kang kinakaharap na pagsubok, problema, meron kang sakit, karamdaman, meron kang challenge, meron kang trials, pero laging positibo ang iyong pananaw. Lagi ka nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Lagi ka nagdideklara na hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi ka nagsasaysay na napakabuti ng Diyos sa buhay mo kahit hindi maganda ang nararanasan mo. Bakit? Sapagkat nagsisimula na nagkakaroon ka na ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Yung po ang isang tunay na manifestation na meron na po tayong personal and deep relationship sa Panginoon. Kahit negatibo, kahit hindi maganda ang nangyayari sa ating pong kapaligiran, sa ating pong pamilya, sa ating buhay. But nananatili po tayo nagpapasalamat, consistent na humahakbang upang patuloy na ipadama natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin na talagang malalim na ang ugat ng ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat hindi na po tayo nakabatay sa mga bagay na nakikita, kundi nakabatay na po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. At yun ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating mga buhay. Kailangan nating magkaroon ng isang malalim, seryoso na relasyon sa Diyos upang magsimula sa ating mga buhay ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ulitin ko, ang mga taong kahit may pera, kahit may posisyon, kahit nakatapos ng pag-aaral, pero isinantabi ang Panginoon. Walang ibinigay na oras sa Panginoon. Walang ibinibigay na time and effort sa Panginoon. Kahit makamit niya ang kayamanan ng buong sanlibutan, hindi ito makapagbibigay ng tunay na satisfaction life sa kanyang buhay. Pero pansinin nyo, ang mga taong mayroong malalim na relasyon sa Panginoon, kahit simple lang po ang buhay, kahit bahay kubo lang po ang kanilang tirahan, pero pansinin niyo po yung mga taong ito na mayroong tunay na malalim na relasyon sa Diyos. Sila po yung laging may galak, laging may kulay, laging payapa, laging inspirado. Bakit? Sapagkat ang driving force ng kanilang kasiyahan sa buhay, yung kanilang pagpapakalalim na patuloy na kanilang pagsunod at relasyon sa Panginoon Diyos. Laging may ngiti, laging payapa ang kanila pong mga aura. Lagi pong may peace of mind. Pero nakalulungkot sa mundong ibabaw. Ang batayan po ng tao para ikaw ay maging masaya, para ikaw ay maging tunay na isang buhay na talagang satisfied, ay dapat may pera ka, dapat may maganda kang bahay, dapat may sasakyan ka, dapat mayroon kang impluensya. But, sorry, lahat po yan ay panlabas lang. Pero sa loob ng damdamin ng tao, merong kulang. At ang kulang po doon, yung tamang relasyon sa Panginoon.
Napakapalad po natin sapagkat sa lugar na ito, dito po'y patuloy po tayong hinuhubog. Patuloy po tayong ini-equip. Patuloy po tayong binibuild yung ating faith, yung ating relationship sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito po yung patuloy po nagbibuild sa atin. Ito po yung patuloy po nag-equip sa atin. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating pong napapakinggan, yung ating pong napag-aaralan at nakasentro lagi sa ating Panginoon. Mapapansin niyo po lagi yung ating mga pinag-aaralan, lagi pong nakasentro. Sa bandang dulo, ang pinakayugto nito ay ang ating Diyos at ang ating Panginoon. Sapagkat siya po ang tunay na source of satisfying life. Walang buhay na hindi magiging masaya, kundi ang Diyos ang tunay na sikreto. Kaya po, napakapalad po nating lahat sapagkat ang Diyos ang ating tunay na daluyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang paparito si Satanas upang magwasak, pumatay at magnakaw. Pero sabi ng Panginoon, pero ako kaya naparito sa mundong ito upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Napakaliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. But I sad to say, ang maraming tao po'y hindi binibigyan ng halaga at importansya yung salita ng Diyos na yon. Ang susi po ng isang buhay na ganap at napakasaya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. He is the source of satisfying life. Pero ang tao ayaw pong lumapit sa Panginoon. Ang tao ayaw pong paniwalaan ng Panginoong Hesus. Ang tao ayaw pong bigyan ng oras ang Panginoong Hesus. Sapagkat kulang ang kanyang oras sa maraming bagay sa mundong ito na pansarili lang po niyang hangarin. Akala po ng maraming tao, itong mga bagay sa ibabaw ng mundo ang tunay po makapagdudulot sa kanya ng kasiyahan sa kanyang buhay. It is wrong. Sinabi na po ng Panginoon, narito ako, kaya ako naparito sa mundong ibabaw upang sa bawat isang taong lalapit sa akin, sa bawat isang tao na magpapakumbaba sa akin, sa bawat isang tao na kikilanlin ako bilang Lord and Savior and King na kanilang buhay, dadaloy sa kanila ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po yung napakasarap na maranasan sa buhay ng isang tao. At yan po yung nararanasan ko lagi. Kung titingnan ko po yung buhay ko, in reality, ang dami ko pong kulang. Ang dami ko pong pwedeng hanapin. Na nakikita ko po sa iba na wala ako. Pero marami po akong wala. Pero doon sa kaloob-looban ng buhay ko, nag-o-overflow yung mga bagay na meron ako. At yun niya po yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Hindi ko nakikita yung wala ako. Ang lagi kong nararanasan yung mga bagay na meron ako nang dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya napakasarap po na tayo po ay tunay na merong malalim at relasyon sa Diyos. Sapagkat doon magsisimula na mag-o-overflow yung spirit of satisfied life comes from our Lord. At kapag naranasan na po natin yon, masasabi po natin, bakit ngayon ko lang naranasan to? Dapat noong araw pa. Sapagkat noong araw wala akong ginawa kundi ibuhos ang aking buhay, ang aking oras sa maraming bagay sa buhay ko. But at the end of the day, bakit parang nauupos akong kandila? Bakit parang pagod na pagod ako? Bakit parang meron akong hinahanap na hindi ko makita? Bakit parang meron akong gustong maramdaman na hindi ko maramdaman? Pero ang kulang pala sa mga panahong iyon ay walang iba kundi ang isang tamang relasyon
sa Panginoon. Church, mapalad tayo sapagkat sa lugar na ito, itinuturo sa atin ang isang tamang relasyon sa Panginoon. Nang dulot nito ay ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa yung mga bagay para natin maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya? Live with contentment and gratitude. Kailangan po tayo po ay mamuhay ng mayroon pong kasapatan at mayroon pong tunay na malalim na pagpapasalamat lagi sa Diyos. Kapag tayo po ay mamumuhay ng mayroon pong kakontentuhan at lagi po tayo nagpapasalamat kahit ano yung nangyayari sa buhay natin, pero inuuna pa rin po nating magpasalamat at lagi tayong mayroong kakontentuhan, ito na po ay magsisimula sa ating mga buhay ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. But I sad to say, kaya maraming tao po hindi po maranasan ang isang buhay na satisfied na mula sa Panginoon sapagkat walang kakontentuhan. Wala pong ibinibigay na wagas na pagpapasalamat sa Diyos. Hindi po sa kontento kung ano yung meron siya. Di po ba meron kayong nakikita? Like for example na lang, marami pong magagandang artista. Magaganda na po, pero pilit pa rin po na gusto pa rin pong maging lalong maganda. Nakalulungkot. Napakaganda na po nila physical, pero gusto pang lalong maging maganda. Ano po tawag doon? Walang kakontentuhan. Amen. Kapag tayo po dumating po sa point ng buhay natin na hindi na po tayo nakukontento, hindi ka na kahit kailan magiging masaya. Marami po tayong kababayan sa ating bansa, bilyonaryo na. Pero gusto pa rin gagawa ng paraan para lalo pong magkamahal ng salapi. Hindi na po nasisihang kumita ng milyon-milyon kada buwan, daang milyon kada buwan. Hindi na po sila masaya sapagkat ala na pong kakontentuhan. Pero dapat po mga kapatid, kapag ikay sobra na pong napakayaman at wala ka ng halos paglagyan ng kayamanan, ano po ang dapat gawin? Ano po ang gusto ng Lord? Dapat po yung yaman yan ay yan po isinishare mo na at itinutulong mo na. Hindi po para magkamal ka pa ng magkamal ng salapi. Napakasarap na ikaw ay kahit ikaw ay simple lang ang buhay mo. Ikaw ay laging kontento sa buhay. Ikaw ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Kung ano yung meron ka, ipinagpapasalamat mo sa Diyos, hindi kung ano yung wala ka, inireklamo mo sa Diyos. Makinig po kayong mga mabuti mga kapatid. Huwag kayong maiinggit sa mga taong meron sila na wala tayo. Sapagkat kapag kiniinggitan mo yung mga taong meron sila na wala tayo, hindi ka kahit kailan magiging masaya sa buhay. Hindi kahit kailan masasatisfied ang buhay mo. Mabubuhay ka sa inggit, sa ibabaw ng mundo habang nabubuhay ka. Kung meron yung kapatid mo at wala ka, magpasalamat ka sa Diyos. Sapagkat yung kapatid mo, panahon niya ngayon, pinagpapala siya. Ang lagi mo idideklara, may tamang panahon. Kung ano yung meron siya, may tamang panahon ng Diyos, tayo ay bibiyayaan din. At kung ano yung meron ka, Lord, salamat sa ipinagkatiwala mo sa akin. Kahit ganito lang po yung pinagkatiwala mo sa akin, sisinupin ko po ito, pagyayamanin ko po ito, at ako po'y laging magpapasalamat sa iyo. Kakontentuhan. Lagi mapagpasalamat sa Diyos. Kapag yan na po, yung ating naging way of life, day after day, titiyain ko po sa inyo, dumadaloy na po ang isang buhay na masaya. Satisfied na po tayo sa ating buhay. Hindi sa ayaw po natin magkaroon ng kayamanan. Kaya po tayo gustong yumaman pagpalain, hindi po para sa atin sarili lang, upang tayo po ay magamit ng Diyos, maging daluyan ng pagpapala para po sa maraming tao. Amen! Dapat po habang pinagpapala tayo, tayo po ay maging pagpapala sa marami.
Yan po ang isang prayer ko po na ako'y pagpalain ng Diyos. Dumating yung panahon na pagpalain ako ng Diyos upang maging daluyan ako ng pagpapala sa maraming tao. Hindi para lang sa akin sariling hangarin. At kung anuman yung ating ngayon na meron tayo, lagi natin ito ipagpasalamat sa Diyos. At lagi tayong maging kontento sa buhay. Tingnan niyo po ngayon, kung tayo po magiging reklamador, hindi po tayo makakasamba ng tama. Bakit po? Yung ating church, init ang sumisingaw. Amen. Mainit, maalinsangan. Hindi tayo makasasamba ng tama kapag ang ating tiningnan ay yung kakulangan ng simbahang ito. Pero nangangarap tayo ng church na ito ay maayos po natin yung ventilasyon. Ang church na ito ay maipa-aircon natin. Pero hindi tayo nagmamadali. Iniintay lagi natin yung tamang right time na ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa simbahang ito. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Natan niyo po, lagi lang po tayo nagpapasalamat dati nung nandun po tayo sa dating church doon sa ilalim. Nalagi ko pong sinasabi sa inyo, nangangarap ako na dumating ang time na magkaroon tayo ng mga maayos sa sound system. Yun ang pangarap ko. Maayos sa mga sound system. Pero pinagtiyagaan natin na ilang taon yung ating mga sound system na talagang pumapagak. Pero hindi tayo nadidisappoint. Ang sekreto lang po kung ano yung meron tayo, magpatuloy, magpasalamat sa Diyos. Pero nangangarap tayo. But thank God, nung tayo po ay lumipat dito, ipinapaayos mo lang po yung lugar na ito. Ang Diyos po ay napakabuti. May ginamit ang Diyos, pinadalan po tayo ng maayos sa sound system, kasama yung pong ating mga mixer, kasama yung drums po na yan, ito po yung ating mga speaker, yung ating ibang mga mic. Bakit po? Kasi po kapag nakita ng Diyos na ikaw ay patuloy, na nagpapasalamat at naniniwala na may tamang panahon, ang Diyos ay gagalaw sa ating mga buhay. Amen! Give the best clap offering for the Lord. Hindi lagi tayo nagmamadali, kundi lagi natin dinadaan sa pagpapasalamat at pagdulog sa Diyos. Ngayon po, hindi tayo nagmamadali. Maayos ang ating ventilasyon, maayos ang ating pong church na ito na para sa Lord. Hindi tayo nagmamadali. Iniintay lagi natin yung pagsama at galaw ng Diyos. Ang importante, kung ano yung meron tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, every morning at every evening or afternoon, pagpapasok po ako sa church na ito, naririnig po ako ng Diyos. Pagpapasok po ako sa church na ito, ako po'y lagi naiiyak. Bakit po? Naiiyak po kasi ako dahil kapag nakikita ko po yung lugar na ito, na niloob ng Diyos na tayo po'y makalipat dito, naiiyak po ako. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Bakit po? Kasi po, mas inilagay tayo sa mas maayos na lugar. Nilipat tayo ng Diyos sa mas malaking lugar. Yun po ang iniiyak ko sa Panginoon. Alam po yan ng Lord, every time nakipapasok tuwing umaga dito para manalangin. Every time nakipapasok tuwing hapon dito para manalangin. Hindi ko po nakakalimutan na maiyak at magpasalamat sa Diyos. Kahit marami pang kulang. Hindi ko tinitingnan muna yung kulang. Ang tinitingnan ko kung ano yung meron na ipinagkatiwala ng Diyos. Alam po niya yun. Naririnig niya po ako. Hindi po ako po pwedeng magsinungaling sa harapan ng Diyos. Alam niya po yung ilaging laman ng puso ko na bago po ako magsimulang manalangin, lagi po ako naiiyak. Lagi ko ipinagpapasalamat kung ano yung meron tayo. Bagamat marami pang kulang, pero taos-puso kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Kasi kapag hindi ko nakita kung ano yung meron tayo at ang tinignan ko po ay yung kulang at wala pa tayo, hindi po ako magiging masaya. Malulungkot po ako lagi. Kapag ang nakita ko po ay yung magagandang church na napupuntahan ko na fully air-conditioned, napakaganda,
napakaganda ng mga gamit. Kapag lagi po yan nakita ko sa isip at puso ko, magkukomplain ako, magrireklamo ako din po ang talo, malulungkot ako. Pero hindi po. Alam po ng Diyos, kahit napakarami pang kulang, malayo pa sa pangarap ko, yung pinapangarap kong templo para sa Diyos. Napakataas po ng standard na pangarap kong templo para sa Diyos, mga kapatid. Napakataas po. Sapagkat yung pag-aalayan po nating templo ay Diyos na walang katulad, karapat dapat alayan ng isang napakagandang templo at napakahuhusay na mga equipment. Alam ko po yun. Bagamat alam ko sa panahon ngayon, napaka-imposible. But praise God, nakikita ko po, gumagalaw ang Diyos sa mga pangarap natin. Amen! Kumikilos ang Diyos sa mga pangarap natin. Kaya mga kapatid, uulitin ko, para tayo'y maging satisfied sa ating buhay, lagi po tayong maging kontento. Always contentment. At lagi tayong maging mapagpasalamat. Kapag ganyan po, magsisimula sa ating mga buhay na tayo po'y magkakaroon ng isang buhay na satisfied sa harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po ang sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, ang nais ng Diyos, lagi tayong maging mapagpasalamat. Kapag nagsimula na tayo magreklamo, mag-complain, I sad to say, mararanasan natin ang isang malungkot na buhay. Pero kapag lagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng panahon, sa anumang bagay, sa anumang pagkakataon, lagi tayo nagiging thankful sa Panginoon. Kahit minsan parang hindi ka dapat magpasalamat pero nagpapasalamat ka pa rin, mararanasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung apo ko po, nakambal, yung isa po'y may butas sa puso na kailangan pong operahan. Alam niyo po bang dumating po sa point na pinapasalamatan ko ang Diyos sa puntong iyon? Bakit po? Sapagkat sa pagkakataong iyon, mas lalo po ako naging prayerful sa Kanya. Mas lalo po akong nadagdagan, nag-increase yung aking time para manalangin at magtiwala sa Kanya. Negative situation but positive response. Kapag tinignan ko po yung sitwasyon ng apo ko, magko-complain ako. Ito ba ang bunga ng paglilingkod ko sa iyo? Ito ba ang bunga ng buong pamilya ko yung nagsiserve sa iyo? Pero hindi. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na kahit anong sitwasyon, kahit anong kinakaharap natin, makontento tayo, maging mapagpasalamat pa rin tayo. Bakit? Para maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Third point, para maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, serve others with love. Dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya may ginagawa ka sa iyong kapatid, kaya may ginagawa ka sa iyong kapwa, ang driving force nun, kasi about love. Kaya mo ginagawa ang isang bagay kahit simple lang, may nagbibigay ka ng effort, nagbibigay ka ng time sa Kanya, kasi ang driving force nun, mahal mo siya. Hindi ka napipilitan. Alam niyo ba mga kapatid, makinig kayong mabuti. Yung bigyan lang tayo ng panahon at oras ng isang kapatid, naglaan ng panahon at oras sa atin, marami siyang kinancel na lakad, marami siyang kinancel na appointment, binigyan ka ng panahon at oras, lagi niyo pong tatandaan, napakalaking bagay po nun, yung ginawa niya sa atin. Hello! Dinalaw ka, pinuntahan ka, ipinag-pray ka, kinumusta ka. Ba minsan po nakakatakot minsan yung nangungumusta kapag nag-message sa'yo?
Yung napakatagal na panahon na hindi ka kinukumusta pero bigla kang kinumusta. Hello, sino po nakaka-relate? Kasi pag sumagot ka, ang kasunod po nun, alam nyo na. Baka naman meron ka dyan pautang. Diba madalas po ganon? Nakatatakot po minsan yung makumusta ka. Kasi po kasunod nung mangungutang. Ako po kinakabahan po lagi pagka ganon. Pag sinagot ko na po yun. Pero alam nyo po ba, napakasarap na kaya ka kinukumusta, concern sa'yo. Minsan di po natin na-appreciate yun. Yung kinumusta ka pero galit ka pa dahil naabala ka. Hindi mo ba naisip na binigyan ka ng panahon, ng oras, tinawagan ka, sa cellphone, tinext ka? Hindi ka kinukumusta dahil may kailangan sa'yo. Kinukumusta ka dahil gustong malaman kung ano ang sitwasyon mo. Pag mayroong mga ganun tao, i-treasure nyo po yun. Yung po ang tunay na nagmamalasakit, nag-aalala, nagmamahal sa atin. Amen. Hindi po yung kinukumusta ka dahil meron lang favor na gusto. Hindi naman po masama na bangkiram. Pero ganun po lagi ang senaryo eh. Pero kapag merong mga tao na pinupuntahan ka, kinukumusta ka, naglaan ng panahon at oras, nagmamalasakit po sa iyo yun. Mahal ka po nun. At yun po yung gusto ng Diyos na ating pong maranasan. Kasi po, kapag ganun na po yung prinsipyo ng ating pong buhay, kapag ito na po yung way of living natin, namumuhay na po tayo ng may kasiyahan. Satisfied na po tayo. Kasi po, hindi na po tayo nakapokus sa ating mga sarili. Hindi na po tayo nakapokus sa ating mga pangangailangan, kundi nakapokus na po tayo para sa ibang tao, para kung ano po yung ating ma-share sa Kanya, ano po yung ating magagawa sa Kanya, para naman siya po ay ating pong ma-encourage, para siya po ay ating po talagang ma-motivate, para siya po ay ating po talagang mapalakas, sapagkat meron na po tayong malalim na kasiyahan sa harap ng Diyos. Yan po ang sikreto ng mga taong nabubuhay na sa isang satisfied life. Satisfied na po siya. Hindi na po siya lagi nakapokus sa kanyang sarili. Nakapagbibigay na po siya ng panahon sa iba. Kasi masaya na siya. Mapayapa na siya. Kontento na siya. Hindi siya nakasentro sa kanyang sariling problema. Hindi siya nakasentro sa kanyang sariling pinagdadaanan. Kundi may puso na siya para sa iba. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, na laging may panahon, laging may oras para sa mga taong nangangailangan, para sa mga taong kailangang pagalingin, para sa mga taong may problema, may pagsubok. Lagi may panahon ng Panginoon. Kahit busy ang ating Panginoon, once na ikaw ay nag-approach sa Kanya, o kahit ikaw ay hindi nag-a-approach, na balitaan lang niya, pupuntahan Kanya sa iyong bahay, para ikaw ay pagministeryuhan, sapagkat ang Panginoon ang tunay na naglilingkod ng may pag-ibig. Kapatid, lahat ng ating ibinibigay na oras, panahon, ginagawa para sa iba. Dapat ang driving force nun, may pagmamalasakit at may pag-ibig. Sapagkat kapag ganun po ang naging sitwasyon, yan na po yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pusong handang magbigay at maglingkod ay nakakaranas ng mas malalim na kagalakan at kasiyahan. Pansinin niyo po mga kapatid, sino po yung mga taong kontento sa buhay? Sino po yung mga taong nag-overflow ang joy sa kanilang puso hanggang labas, hanggang sa ilang aura? Ito po yung mga taong laging may panahon, may oras na tumulong, magbigay ng tulong, magbigay ng panahon, magbigay ng oras para sa iba. Bakit po? Makinig kayong mabuti. Alam niyo po ba na kapag tayo may ginagawang time and effort o anumang bagay na meron kang ibinibigay sa isang tao at nakita mo yung taong ito ay napangiti mo, nagbago yung aura ng kanyang muka, na-encourage, na-uplift, alam niyo po ba, nagbabounce yun sa atin. Tayo yung tunay na nagiging masaya. Tayo yung tunay na patuloy pong nai-encourage. Na talagang
dahil sa mga bagay na ginagawa natin sa ibang tao, may mga taong nai-encourage, may mga taong na-uplift, merong mga taong na-motivate natin, may mga taong nagkakaroon ng pag-asa, bumabalik po sa atin yon. Kaya nagiging lalo tayong masaya sa ating pong buhay sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoon. Pero pansinin niyo po, pag may mga taong nagalit, sumama ang loob dahil sa ating ginawa, na bumabalik po sa atin yon. Hindi ka mapakali. Napakabigat. Lagi kang balisa. Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain. Bakit po? Kasi alam mong meron kang taong nakasamaan ng loob. Merong taong nagalit sa iyo. Bumabalik po sa atin yon. Kaya hindi po tayo magiging masaya. Kapag lagi po tayo ay may kaaway, may kagalit, kapag lagi po tayo may kasamaan ng loob, hindi tayo magiging masaya. Tatapatin ko po kayo. Sapagkat ang tunay po na buhay na satisfied sa harap ng Diyos ay yung buhay na ginagamit ang ating buhay para maghayag, para magbigay ng oras, para magbigay ng panahon, para tumulong na ipadama ang pagmamalasakit at pag-ibig. Pag laging ganon, napakaraming tao sa paligid natin na nagagawan po natin ng ganon. Tatapatin ko po kayo. Magiging maaliwalas ang ating isip. Magiging magaan ang ating damdamin. Magiging magaan ang buhay natin. Magaan, hindi magiging mabigat. Bakit po? Sapagkat yan ang sekreto ng isang buhay na satisfied sa harap ng Diyos. Kapag tayo nagpapatuloy na maglingkod sa iba para sa Diyos ng may pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Gawa chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Higit na pinagpala at mapalad ang mga taong nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi masamang tumanggap, mga kapatid. Hindi po masama. Pero ang binabanggit po ng Diyos sa kanyang salita in the book of Acts chapter 20 verse 35, higit na pinagpala, higit na mapalad ang mga taong nagbibigay ng oras, panahon, effort, o whatever sa kanyang kapwa, sapagkat siya ang tunay na mapalad at pinagpala ng Diyos. Sapagkat yan ang sekreto ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako natutuwa po kay Mr. Ramon Ang. Dati po, nilinis niya ang Pasig, sariling gastos niya. Kanyang equipment, kanyang gastos. Ngayon po, sabi niya, aayusin niya ang mga baha sa Maynila. Na sarili po niyang gastos. So, shoulder niya po yun. Yung mga nagiging cost ng baha, siya po ang gagastos. Equipment niya, mga tao niya, gastos niya. Ito po, tinan niyo po yung buhay ni Ramon Ang, napakasimple. Pinagpala, ibinibless ng Diyos. Pero, tinan niyo po, hindi po birong gastos yung kanyang gagawin. Pero, nagbo-volunteer siya. Yung pagpapala, yung biyaya na meron siya, ay gusto po niyang ibahagi para sa mundo, para sa bansa, para sa kanyang kapwa, na walang kapalit. Hindi naman po sa tumatakbong politiko. Ayaw nga po niyang pumasok sa politika. Pero yung puso niya, gusto niyang makatulong sa ating bayan, sa ating mamamayan. Tingnan niyo po yung buhay ni Ramon Ang. May edad na, pero pansinin niyo po yung aura ng mukha niya. Payapa siya. Very simple po siya. Pero napakayaman niya, napaka-influensya niya. Bakit po? Kasi lagi siyang may puso na tumulong, magbigay para sa kapwa, para sa bansa, para sa mga nangangailangan. Na walang iniintay pong kapalit. Kaya tingnan niyo po yung balik po kay Ramon Ang. May edad na, pero ang lakas pa ng kanyang katawan. Kung tignan mo yung aura ng mukha niya, parang payapang-payapa siya. Very simple lang po siya. Yan po ang sikreto ng isang buhay na satisfied. Dapat po, lagi tayong bukas ang ating mga palad, anumang mga biyaya na dumarating sa buhay natin, hindi po tayo nagiging maramot. Tayo po ay marunong magbigay, marunong tumulong, marunong magbigay ng oras, panahon sa ating kapwa para maging daluyan po tayo ng kalakasan, kaaliwan, kagalakan.
Yan po ang tunay na sikreto ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Last point, para patuloy po tayong mabuhay ng merong kasiyahan sa mundong ibabaw. Follow God's will. Napakahalaga po. Marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban ng tao. Hindi sa nais ng ating sarili. Dapat sa lahat ng ating hakbang, desisyon, ginagawa sa buhay, always follow God's will. Kung ano yung kalooban ng Diyos, ito yung ating inuuna. Ito yung ating first priority, hindi kung ano yung gusto natin. Hindi tayo magiging masaya habang nabubuhay tayo na kapag ang ating priority kung ano ang gusto nating gawin, hindi tayo magiging masaya. Magsisimula lang po na magiging masaya tayo kapag nabubuhay na po tayo na sumusunod na po kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Always God's will. Follow. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan, katuparan sa buhay. Kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang dulot nito, kapayapaan, katuparan na mga pangarap na inaasam natin na ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa buhay natin. Ang pabor hindi hinahanap. Makinig po kayong mabuti. Ang favor hindi po hinahanap yan. Kusa po yan dumarating sa buhay natin. Kapag ang Diyos ang kumilos, wala po makakahadlang niyan. Ibibigay ng Diyos ang pabor sa buhay natin. Kung bakit, salamat sa Diyos, ang pangalan ng church po natin, Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Alam niyo po bang napakarami na pong highly favor ang ginawa ng Diyos sa church na ito? Amen. Napakarami na pong pabor. Yun lang pong tayo ay matapakan natin yung lugar na ito. Na hindi naman po ito pinauupahan. Napakayaman po ng may-ari nito. Hindi kailangan ng pera ng may-ari na to. Hindi po kailangan ng pera. Sobra pong yaman ng may-ari nito. Pero dahil ang Diyos ang gumalaw, natapakan natin ang lugar na ito. Highly favored po yun, mga kapatid. Amen? Kung yung po ay hindi nyo po nakikita ang highly favored, para sa akin po, napakataas na pabor yung ginawa ng Diyos sa atin. Yung puntabayan ni Kuya Ramon doon na may bubong, dati po may umuupang church doon na pastor. May gustong umupa. Yun po, sarado na po ito. Ibinid na po sa akin ni Kuya Ramon. Yun lang pong kapiraso na yung gustong upahan, gagawin church. Hindi po pinaupahan ng may-ari. Hindi pinaupahan. Pero tayo po, naupahan natin to. Pati yung itaas na gamit natin. Pati ito nalipatan natin. Na walang dagdag upa. Ano tawag doon? Highly favored. Amen? Ang Diyos kapag nalugod, kapag gumalaw, magugulat ka. Mamamangha ka. Ang church na ito, wala naman po tayong supporters. Wala tayong supporters. Tumatayo tayo sa sariling paa. Tayo po'y independent church. But praise God. Tayo pinakapagpapatuloy, nasusustain po yung mga gastos, yung upa, yung kuryente, o ano pang mga kailangan, yung ating pong paglilingkod sa loob at labas. Nasusustain po yung mga gamit. Ano po tawag doon? Highly favored. Amen? Makita niyo po, kayo ay never ko pong itinext, never ko po kayong tinawagan. Nung nag-text ako, nag-message ako sa inyo, kapatid, pwede ba? Kulang yung pambayad natin, kulang yung pang-upa natin, kulang yung pambayad sa kuryente. Never ko pong ginawa yun. Alam nyo po yan. Pero tayo po'y nakakasustain. Ano po tawag doon? Highly favor mula sa Diyos. Amen. At yung highly favor na yung nangyayari sa church na ito, ang panalangin ko, dumaloy sa inyong mga buhay. Amen. Dumaloy sa inyong mga buhay. At alam ko pong marami na pong nakakaranas sa inyo noon. Amen! Kapag nakita ng Diyos
yung ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Titiyain ko po sa inyo, mag-iiyak ka, maluluha ka, mapapatalon ka, sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya. Obeying God's command produces peace and fulfillment in life. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yung prosperous and successful life ay mangyayari sa buhay natin kapag yung salita ng Diyos ay ating laging kinasabikan, kinauhawan, at ipinamuhay. Ang pangako ng Diyos, prosperous life and successful life.